Sa pagitan ng August 27 at August 30, 2021, isang 22 years old na babae na nagngangalang Gabriel Vinora Petito ay nawala habang siya ay nasa isang van life trip sa buong Estados Unidos kasama ang kasintahan na si Brian Laundrie. Si Brian Laundrie ay pinaghihinalaan na gumagamit ng isang debit card at PIN para sa mga account na hindi niya pagmamay-ari para sa mga charges na higit sa $1,000 sa pagitan ng August 30 at September 1, 2021. Ang wala ng buhay na katawan ni Gabby Petito ay nasa isolated place ng halos 3 hanggang 4 na linggo bago ito nahanap. Sa videong ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang kahindik-hindik na trahedya. Noong Setyembre 19, 2021, ilang linggo pagkatapos ihatid ni Brian Laundrie ang kanilang sasakyan mula sa Wyoming patungong Florida lamang at tumanggi na pag-usapan ang kinaroroonan ng dalaga. Ang labi ni Gabby Petito ay natagpuan sa Bridger-Teton National Forest sa Wyoming. Ang pangunahing resulta mula sa isang masusing investigasyon ay lumabas na mayroong kumitil sa buhay ng dalaga. Si Gabriel Vinora Petito ay sinilang noong Marso 19, 1999 at lumaki sa Blue Point, New York. Siya ang panganay sa 6 na magkakapatid at half-siblings. Noong 2013, lumitaw siya at ang kanyang mga stepbrothers sa isang music video upang itaas ang kamalayan tungkol sa maling paggamit ng delikadong sandata. Nagtapos si Petito noong 2017 sa Bayport Blue Point High School sa Bayport, New York, kung saan nakilala niya si Brian Christopher Laundrie. Nagsimula silang mag-date noong Marso 2019 at sa paglaon ng taong iyon ay nagsama na ang dalawa sa iisang bubong kasama ang mga magulang ni Brian Laundrie sa North Port, Florida, at naging engaged na sila noong July 2020. Kinumpirma ng FBI na ang mga labi na natagpuan sa isang lugar ng Wyoming's Bridger-Teton National Forest ay ang 22 years old na si Gabby Petito, kung saan ang mga magulang niya ay nag-ulat na nawala siya higit pa sa 1 linggo mula nang matagpuan ang kanyang katawan na wala ng buhay. Si Gabby ay naglalakbay kasama ang kanyang kasintahan na si Brian Laundrie bago siya mawala. Bumalik si Brian sa North Port, Florida sa kanilang bahay noong nakaraang buwan mula nang maganap ang insidente. Ngunit hindi niya kasamang umuwi ang dalaga, subalit tumanggi ito na kausapin ang mga otoridad ayon sa mga pulis. Nang maglaon, sinabi ng kanyang mga magulang sa mga pulis na umalis si Brian sa bahay na may isang backpack noong September 14, 2021. Isang source na malapit sa pamilya sa kanilang bahay nang wala ang kanyang cellphone at wallet. Hinanap ng mga local and federal authorities si Brian Laundrie sa isang 25,000-acre Florida Nature Reserve. Noong huling bahagi ng Setyembre, inihayag ng FBI ang isang federal arrest warrant na inisyu para kay Brian para sa kanyang mga aktibidad matapos pumanaw si Gabby Petito. Ating siyasatin ang mga pangyayari sa pagkawala ni Gabby Petito. Hunyo 2021. Si Petito at Laundrie ay nagsimula sa isang cross-country trip ayon kay North Port Police Chief Todd Garrison na tumutukoy kay Laundrie bilang fiancé ni Petito. Plano nilang maglakbay gamit ang puting Ford van ni Gabby Petito patungong West Coast at upang bisitahin ang state at national parks across the western United States ayon kay Garrison sa isang news briefing. Nasasabik siyang ibahagi ang kanyang paglalakbay sa kanyang pamilya at sa iba pa sa kanyang social media, dagdag pa ni Garrison. She maintained regular contact with her family members during her travels. However, that communication abruptly stopped around the end of August. Dagdag din ng hepe ng mga pulis. August 12, 2021.
sa Moab, Utah. Ang pulisya ay nagkaroon ng encounter sa magkasintahan noong August 12 kung saan inilarawan sila ng mga opisyal na tila mayroon silang naging pagtatalo. Bagamat ang dalawa ay sinabing nagkaroon ng isang pisikal na away matapos ang isang pagtatalo, parehong ang lalaki at babae ay nagsabing sila ay nagmamahalan at engaged to be married na, at iginiit nila na hindi nila nais na makita ang sino man na makasuhan. Ito ay isang ulat mula kay Officer Eric Pratt. Sa mungkahi ng mga opisyal, naghiwalay ang magkasintahan ng gabing iyon ayon sa ulat kung saan inilarawan nila si Gabby Petito na confused and emotional. Ayon sa isinulat na report ni Officer Daniel Robbins, after evaluating the totality of the circumstances, I do not believe the situation escalated to the level of a domestic assault as much as that of a mental health crisis. No charges are filed. Sa isang 911 audio recording mula sa araw na iyon na ibinigay ng Grand County Sheriff's Office, sinabi ng isang tumawag na gusto niyang mag-ulat ng isang domestic dispute at inilarawan ang isang puting van na may plaka ng Florida. Sinabi ng tumatawag habang nagmamaneho sila na sinampal ng isang lalaki ang batang babae. Then we stopped, the caller added, then ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. August 17, si Brian Laundrie ay lumipad sa Tampa, Florida mula sa Salt Lake City. Ayon ito sa abogado ng pamilya Laundrie na si Steven Bertolino. Laundrie flew home to obtain some items and empty and close a storage unit to save money as they contemplated extending the road trip. Ayon kay Bertolino, noong August 23, bumalik si Brian sa lungsod ng Salt Lake upang muling sumama kay Gabby Petito. Dagdag pa ng abogado, to my knowledge, Brian and Gabby paid for the flights as they were sharing expenses. Ayon muli kay Attorney Bertolino. August 27, isang mag-asawang taga Louisiana na nagbabakasyon sa Jackson, Wyoming ay nagsabing nakita nila si Gabby Petito at Brian Laundrie nakasangkot sa isang kaguluhan habang paalis sila sa The Mary Piglets Tex-Mex restaurant. Si Nina Angelo na nasa restaurant kasama ang kanyang kasintahan ay nagsabing si Petito ay lumuluha at si Laundrie ay kitang-kita na galit na naglabas-masok sa restaurant ng maraming beses at nagpapakita ng galit sa mga staff sa paligid ng hostess stand. Sinabi ng isang manager ng restaurant na nakita niya ang isang insidente sa restaurant noong August 27, ngunit tumanggi na ibigay ang kanyang pangalan o ilarawan kung ano ang nangyari, at sinabi niya na ang restaurant ay walang surveillance video ng insidente. Huling linggo ng Agosto, sinabi ng pamilya ni Gabby Petito sa mga pulis na huli silang nagkaroon ng kontak sa kanya noong huling linggo ng Agosto. Bago ang huling komunikasyon, si Gabby ay pinaniniwalaan na nagpunta sa Grand Teton National Park sa Wyoming ayon sa mga pulis. Sa isang news conference noong September, sinabi ng abogado ng pamilya Petito na si Richard Stafford na ang huling komunikasyon ng pamilya kay Gabby ay noong August 30. Ngunit hindi sila naniniwala na ang mensahe na kanilang natanggap ay mula sa kanilang anak na si Gabby. Narito ang ilang mga kaganapan ayon sa pagkakaalam ng pamilya ni Gabby Petito na ibinahagi ni Attorney Stafford. Noong August 24, si Gabby Petito ay nag-FaceTime kasama ang kanyang ina at sinabi sa kanya na aalis siya sa Utah at pupunta ang dalaga sa Teton Range sa Wyoming. Noong August 25, maraming mga text messages sa pagitan ni Gabby at ng kanyang ina. Naniniwala ang pamilya ng dalaga na nasa Teton siya sa petsang ito. Noong August 27, mas marami pang mga text messages sa pagitan ng dalaga at ng kanyang ina kung saan naniniwala ang kanyang pamilya na nanatili siya sa Tetons sa panahong iyon. Noong August 30, natanggap ng kanyang pamilya ang huling text mula kay Gabby Petito. Sa oras na ito
ay nagdududa na silang hindi si Gabby ang nag-type ng text message na iyon. Ayon kay Stafford, ang laman lang ng huling text message mula kay Gabby ay "No service in Yosemite." Noong Setyembre din, isang babae ang nagpatunay na siya at ang kasintahan niya ay pinasakay si Brian Laundrie noong Agosto 29 sa Wyoming at sinabi ni Laundrie na magkakamping siya ng maraming araw habang si Petito ay nasa kanilang van na nagtatrabaho sa mga post sa social media. Sa isang serye ng mga video na naipost sa TikTok, sinabi ni Miranda Baker na pinick up nila ng kasintahan niya si Laundrie ng gabing iyon habang siya ay nag-hitchhiking sa Coulter Bay, Wyoming. Sinabi sa kanila ni Laundrie na siya ay nagkakamping sa isang site sa labas ng Grand Teton National Park, malapit sa Snake River. Nang malaman ni Laundrie na si Baker at ang kasintahan ay pupunta sa Jackson Hole sa halip na Jackson, nagalit siya, pinahinto ang sasakyan at lumabas malapit sa Jackson Dam. Ayon kay Baker, dagdag pa ni Norma Jean Halovec, isang seasonal resident ng Wyoming, na sinakay niya si Laundrie hindi kalayuan sa Jackson Lake Dam noong August 29 at hinatid siya sa Spread Creek Dispersed Camping Area kung saan ay natagpuan ang labi ni Gabby Petito. Ayon kay Halovec, sinabi sa kanya ni Laundrie na siya at ang fiancé niya ay mayroong isang travel vlog at nasa kanilang van ang fiancé nito sa camping area na nagtatrabaho sa kanilang vlog at siya naman ay nag-hiking sa tabi ng Snake River Embankment sa loob ng ilang araw. Sinabi pa ni Halovec, nang makarating sila sa Spread Creek, ibinaba niya si Laundrie bago ang gate sa pasukan ng camping area. Sinabi niya na nag-aalok siya isang beses o dalawang beses na ihatid na lang niya si Laundrie sa mas malapit pa sa lugar na iyon. Ngunit pinilit niyang ibaba siya sa may entrance lang. Sinabi ni Halovec na sinundo niya si Brian Laundrie bandang 6:15 ng hapon na ilang minuto lamang matapos masabi ni Baker na umalis na si Laundrie sa kanyang sasakyan. September 1, 2021, bumalik si Brian Laundrie sa kanilang tahanan ni Gabby sa North Port kung saan nakatira rin ang mga magulang ng binata. Ang puting sasakyan na ginagamit ni Petito at Laundrie sa kanilang travel ay kalaunang na-recover ng pulisya sa bahay na iyon. Ayon sa mga pulis ay mayroong ilang material doon na kanilang masusing iimbestigahan na maaring may kinalaman sa nangyari sa dalaga. September 6, 2021, ang pamilyang Laundrie ay pumunta sa isang campground ng halos 75 milya ang layo mula sa kanilang tahanan noong unang bahagi ng Setyembre. Ayon sa mga opisyal ng lalawigan, si Roberta Laundrie, ina ni Brian Laundrie, ay naka-check-in sa isang waterfront site sa Fort DeSoto Campground mula Setyembre 6 hanggang Setyembre 8. Ayon sa ulat sa pag-check-in sa campground ng Pinellas County Parks. Ang mga Laundries ay nasa campground mula September 6 hanggang September 7 at umalis silang lahat na magkakasama. September 11, 2021, matapos na hindi na nila makontak si Gabby, ang pamilya Petito na nakatira sa New York ay nag-report na nawawala ang kanilang anak sa pulisya sa Suffolk County, New York. Ang mga otoridad ng Northport ay pumunta sa bahay ni Laundrie ng gabing iyon at hiniling na makausap siya at ang kanyang pamilya. Ngunit minabuti nilang maglabas lamang ng statement at impormasyon sa kanilang abogado. September 16, 2021, sa isang liham na binasa ng abogado ng pamilya Petito sa isang briefing na isinagawa ng mga pulis ay nakiusap ang pamilya ng nawawalang babae para sa pamilya ni Laundrie na tumulong sa pagsisiyasat. September 17, 2021, matapos ang ilang araw ng kapwa pamilya ni Petito at pulisya na nakiusap sa pamilya ni Brian Laundrie na makipagtulungan sa pagsisiyasat, ay hiniling ng pamilya ni Laundrie sa mga pulis na pumunta sa kanilang bahay kung saan ibinahagi nila na hindi pa nila nakikita si Brian mula September 14. Sa panahong ito ay parehas ng hinahanap ng FBI sina Gabby at Brian. At dito na sinimulan ng mga local and federal authorities ang paghahanap sa 23 taong gulang na lalaki na si Brian Laundrie. September 18, 2021, sinabi ng kapulisan ng Northport na ang mga otoridad ay nagsasagawa
gumawa ng paghahanap para kay Laundrie sa Carlton Reserve, isang nature area na may higit sa 80 milyang mga hiking trail sa Venice, Florida. Roughly 50 law enforcement officers from 5 local agencies at ang FBI ay naghahanap kay Brian Laundrie upang magbigay ng mga sagot sa nangyari. Samantala, at this date, nagsasagawa rin ng ground surveys sa Grand Teton National Park na nauugnay sa pagkawala ni Gabby Petito. Ang National Park ay pinaniniwalaan na kinaroroonan ng dalaga bago ang kanyang huling komunikasyon sa kanyang pamilya. September 19, 2021, ayon sa FBI, ang labi ng isang tao na natuklasan sa Teton County, Wyoming ay naaayon sa paglalarawan kay Gabby Petito. Subalit sa pagkakataong ito, ang buong forensic identification ay hindi pa nakompleto upang kumpirmahing 100% na natagpuan na si Gabby. Ngunit naabisuhan ang kanyang pamilya tungkol sa natuklasang ito. September 20, 2021, ang mga magulang ni Brian Laundrie ay tinanong sa kanilang bahay ng FBI. Sina Christopher at Roberta Laundrie ay kinuha mula sa kanilang tahanan at bumalik pagkatapos na ipatupad ng mga federal agents ang isang search warrant. Naghalughog ang mga otoridad sa bahay ng mga Laundrie ng maraming oras na baka sakaling may mahanap silang ebidensya. Ayon sa mga pulis ay naubos na nila ang mga search avenues sa nature reserve, kaya naman lumipat na sila ng lugar sa paghahanap sa dalagang si Gabby. September 21, 2021, kinumpirma na ng coroner ng Teton County na ang mga labi ng tao na natagpuan sa Bridger Teton National Forest ay kay Gabby Petito nga, ayon sa FBI. Ayon pa sa FBI, ang sanhi ng pagpanaw ni Gabby ay mananatiling nakabinbin hanggang sa magkaroon ng final result ang kanilang pagsisiyasat. September 23, 2021, habang ang mga otoridad ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap para kay Brian Laundrie sa Carlton Reserve, ay inihayag ng FBI na ang US District Court of Wyoming ay naglabas na ng isang federal arrest warrant para sa kanya. Si Brian Laundrie ay pinaghihinalaan na gumagamit ng isang debit card at PIN para sa mga account na hindi niya pagmamay-ari para sa mga charges na higit sa $1,000 sa pagitan ng August 30 at September 1, 2021, ayon sa isang sumbong. October 12, 2021, matapos ang detalyadong pagsisiyasat ng mga forensic pathologists, anthropologists, at local law enforcement sa tulong na din ng FBI, ang sanhi ng pagpanaw ni Petito ay nakumpirma na at ito ay sa pamamagitan ng pananakal sa kawawang dalaga. Sa panahong ito ay walang ibang impormasyon maliban sa paraan at sanhi ng pagpanaw ni Gabby. Ang wala ng buhay na katawan ni Gabby Petito ay nasa isolated place ng halos 3 hanggang 4 na linggo bago ito nahanap. Samantala, si Brian Laundrie ay nananatiling nawawala. Hindi pa rin malinaw ang koneksyon niya sa pagpanaw ni Gabby Petito.